Sabi ko bagong pagsubok na naman to kung kailan Bermans. Yun, maraming salamat po. O, diba? Louie TV. Kamusta ang buhay-buhay ba dyan, mga kapanalig sa lugar nyo? Okay lang ba kayo? Sawang-sawa na ako sa pahinga, mga kapanalig. Sawa na ako sa higa, sa upo. Wala naman tayong magawa dito sa bahay. Ano na mangyayari sa Bermans? Puro bagyo na lang. Ayun. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Magandang gabi, nandito na si Budang. At Tiyempo, si Papa pala merong ano dito, yung nilalagay sa pigsa. Saan na? Ang lighter. Oh, kaya mo? Oo. Si Budang ang ating. Siguraduhin mo ha. Lalagay niya yung puwet ko nung ano. Ba't ganito yung koyo naman? Luma na yan, ibibili na lang siguro sa susunod. Ayos. May butas sa gitna. Ha? May butas ba sa gitna yan? Oh. Ano ba yan? Eh, ganyan na yan nung nakita ko eh. Epekto ba to? Basta itapal mo na lang. Kailangan ba? Kailangan may butas sa gitna. Eh, butasan natin. Kinakabahan ako. First time ko lang maglalagay ng koyo sa ano. Ano na tumahal ko yan? Dumi-dumi na Hindi yan. Tingnan mo. First time ko lang kasi maglalagay ng koyo sa pigsa. Yan. Oh, tapos. Butasan sa gitna tapos igaganon mo. Dok, ayusin mo, Dok, ha? Baka lalong lumala, Dok. Natatawa ako first. Ang daming beses na nagkaroon ako ng pigsa pero never ako gumamit ng ano na yan. Ano ba tawag dyan? Koyo. Koyo. Ge. Baka mainit. Kaya ano ko sa gitna? Kahit Sa gilid mata? lang. Oo, sa mata. Sa gilid lang. Oo. Sa gilid lang. Ah! Ang init! Ah! Ang init! Ang init! Aray! Oh, natapal oh. Ang init! Ah, okay na. Tinapal mo yung butas? Hindi. Tigilid lang? Oo, bawal takbo niya butas. Dapat nga yung gitna Oo. eh. Ang init nun ah. Pero ang sarap niya. Mainit na ewan. Ang sarap. Kung pwede na, pakita ko sa inyo yun. Kung kailan ako nagsisipag sa vlog, tsaka naman ganito. Buti na lang, nandito si Nurse Budang. Tinapalan niya. Ba't alam mo maglagay na itong ganito? Ha? Nagpalagay sa akin si mama ng ganyan. Ah, may pigsa rin si mama dati? Ah, ganun ba? Kaya pala marunong siya. First time ha. O, pasilip ko sa inyo. Oh. Ang sarap sa pakiramdam nung mainit. Tapos biglang yung unti-unting nawawala yung init niya. Ang sarap. Ay, naku po. Sa edad kong 33 ngayon ko lang naranasan maglagay ng ganito. Dati talagang hinahayaan ko lang siya eh. So sabi nila ito daw yung paraan para mahinog agad yung mismong mata. Hindi ko alam kung gaano katagal to. Ito na naman tayo sa bigsa. Ay nako. Paano tayo makakabalik agad nito? Hello mga kapigsa. Kain na tayo. Ang pagkain namin. Kimchi na may noodles at egg. Sarap. Ikaw lang naman yung may tawag dyan? Ikaw lang yung may... Hindi, chopstick. My goodness. Makain muna kami. Mga kapigsa. Good morning. Nakakain na kami kagabi. Hindi na rin ako nakapag-vlog. Ituloy natin ngayong umaga. Naririnig nyo? Ang lakas pa rin ng ulan. Ang araw natin ngayon ay Webes na mga kapanalig. Pero ganyan pa rin kalakas yung ulan. At yung pigsa ko ganun pa din. Lumalaki pa rin siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan itong pigsa na to. Ayan, lakas ng ulan sa labas, no? Pang ilang araw na yan, mga kapanalig. My goodness. Paano makaka-uwi? Wow. Yan, update pa rin tayo sa bagyong Enteng. Ayan pa rin siya. Talagang lumalakas pa mga kapanalig. Ngayong umaga na ito ay magpapigil. Galit na galit. Nanlilisik. Ang lakas ng bawat patak. Ay nako. At ang aking nurse
Si Nurse Budang ay gising na rin pero nag-aano na lang, kumbaga sa kanin nagiinin na lang dahil papasok pa rin siya. Sinat ko kagabi sa Idol, pinicturean ko yung mismo pigsa ko. Sabi ko sa kanya, Dol, anuin mo nga yung pigsa ko, basta alam nyo na yun. Tapos tawa siya ng tawa. Sabi ko, bagong pagsubok na naman to, kung kailan Burmans, tsaka ako tinabuan ng alam nyo na, ayaw ko na banggitin eh. Makirot pa rin siya, mga kapanalig. Ang kirot ng damdamin. Ay, si Budang. Ay, ka muna. Nag-aayos ng yung mga benta ng t-shirt. Yan si Budang ko. Pagkagising pa lang ng morning, nag-aasikaso na ng mga benta ng t-shirt. Kaya maraming salamat sa lahat ng bumili. Tapos papasok pa yan. May mga bagong bumili? Wow. Ay, oo nga si Sir. Ano pangalan ni si Sir? Ano pangalan nun? Ito, wait lang. Sige. I-shoutout natin ngayon habang nagsusulat si Budang. Pasalamatan natin. Tsaka yung taga Valenzuela. Shoutout po ulit kay Gerson. Ano pangalan? Gerson Pole Cortuna at saka si Alan Villa Delgado. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagbili. At kay Mark Anthony Melendres. Yan, maraming salamat po. Thank you so much sa suporta. Pipirma muna tayo. Dito talaga. Pirma muna tayo. Diyan. Sinabi nang bumili. Yun, maraming salamat po. O, di ba? Louie TV. Kaya kung sino pa yung gusto bumili na dahil 5 na lang yung natitira o wala na. Kulang na sa 5. Ubus na. 3 na lang mga kapanalig. My goodness. Biro mo yun, naubos. Mahina na nga ngayon yung ating clothing eh. Dati nga sabi ko sa inyo 100 pieces. Nauubos agad. Ito 50 pieces lang. Ngayon lang naubos mga kapanalig. Pero ganun talaga. Ang mahalaga, naubos pa rin. Kaya maraming salamat po talaga sa support ninyo. Sa supportan ninyong lahat. No? Kahit yung mga hindi nakabili, maraming salamat pa rin sa supportan ninyo. Alam ko rin naman na halos lahat dito hindi kayang bumili. Malay nyo po next time makabili na kayo. No? Maraming salamat po. Ayan na ang ating mga ipapadala. Mag-isa na lang ako ngayon dito mga kapanalig. Hinatid na ni Papa si Budang sa trabaho. So ako ibababa ako niyong kinainan namin kagabi para mahugasan na. Okay. Kailangan kumilos kahit may nararamdaman. Kasi pag hindi ka kumilos, baka lalong ma-stuck. Hugas muna tayo. Plato. Good morning. Hugas muna. Dati, mga nakaraan buhay sa Kampanalig yung binablog ko palagi, araw-araw. Ngayon, yung buhay ko naman dito sa Dabotas. Habang nandito pa ako. Ayan. Hugas muna tayo ng pinggan. Para hindi naman nakakahiya na itatambak na lang natin dito. Para mamaya pwede na magamit pag malinis na. Tapos itatambak ulit. Bala ko magluto ngayon ng itlog, kahit itlog man lang para makakain. So ngayon wala pa akong ininom na gamot para dito sa pigsa ko. No. Pero nagpasuyo na tayo kay Papa ng koyo para mabilis daw may hinog. Kung pwede lang talaga sa YouTube pinakita ko na sa inyo. Kaso baka mayari tayo, diba? Kaya sa mga hindi pa nagkakapigsa,
Huwag nyo nang hilingin dahil mahirap talaga. Mapapatawag kayo sa lahat ng santo pag yung mga tipong talagang nasa ano na siya, yung talagang sumasakit na ng husto. Mapapaiyak kayo. Daig nyo pa si daig nyo pa si Nora Honor sa pagluha. Sakit talaga. Gusto na tayo dito. Ayos, meron pala ditong itlog na pula tapos kamatis. So meron tayong ma-prepare na ulam ngayon na pang mabilisan. Bala ko pa saan magpirito ng itlog, pero dahil meron na naman neto at kamatis, ayan na lang. Para mabilis lang, meron na naman sinaing dito. Oh yeah! Makakain na tayo. 2 kamatis pwede na para sa ulam natin ngayong umaga na ito. May tuyo pa kaso lang okay na to. Ako lang naman mag-isa. Yung balatan lang natin tong egglog para makakain na tayo. Kamusta ang buhay-buhay ba dyan, mga kapanalig sa lugar nyo? Okay lang ba kayo? May mga malalabang na apektuhan ng baha at ulan. Hanggang ngayon, ang lakas pa rin ng ulan, hindi pa rin tumitigil. So inaasahan natin na bukas baka gumanda na ang panahon hanggang Friday nga. At sana, yun nga, tumuloy na gumanda na. Para dire-diretso na ang mga dapat nating gawin. At sana dumiretso na rin yung wag sana dumiretso yung ng pigsa ko. Sana gumaling siya. Kain muna tayo para meron tayong enerhiya para harapin natin ng maghapon. Mekos-mekos na. Yan. Mekos-mekos natin yan. Tapos okay na, pwede tayo kumain. Simpleng ulam, parang sa kalakalang din pag gusto namin ng mabilisan. Ayan na agad. Ay, lagyan natin ng kimchi. May kimchi pala dito. Ano kaya lasa nun? Lagyan natin ng kimchi yung ulam ko. Bumili kasi si Papa ng kimchi kahapon. So, lagyan natin siya. Yan. Sarap. Kimchi, baby. Gupitin natin ng kimchi. Sariling ulam ko lang naman to, walang ibang kaya pwede akong magdesisyon kung ano gusto kong gawin sa ulam ko. Yan, pampadagdag lang. Sibuyas. Mix. Hindi ko alam kung may bawal na pagkain sa pigsa eh. Hindi ko alam kung bawal yung malalansa, pero bahala na. Gugutom na ako eh. Kain na tayo. Subukan ko lang tong itlog na pula na may halong kimchi at sibuyas. Sarap. Subukan nyo to. First time kong ginawa to. Gusto ko lang ibalita sa inyo na tapos na ako kumain. So ano pang gagawin natin? Hindi ko alam. Bahala na. Para tuloy akong pag-asa dito mga kapanalig na nagbabantay ng panahon. Kanina pa nakasilip sa bintana, tinitingnan kung okay na. Parang mga parang weather forecaster ba tawag doon. Ayan naalala ko tuloy si Daddy Oms pag mga ganitong panahon eh. Si Mang Oms, di ba? Ang aming weather forecaster nung mga time na nasa Kampanalig kami, siya nagsasabi na may bagyong parating kung gaano katagal. Kaya shoutout kay Daddy Oms. Sa ngayon masakit pa rin yung katawan ko mga kapanalig, lalo na yung aking parang buwabalansi yung kaliwang ko, alam nyo na may pigsa, tapos dito naman sa kanan masakit kasi yung persa ng pag-upo ko o paghiga, laging nandito yung pinakabigat niya sa kanan, kaya nararamdaman ko yung sa bewang ko excuse me, nararamdaman ko sa bewang ko na parang nangawit-ngawit. Sawang-sawa na ako sa pahinga mga kapanalig, sawa na ako sa higa, sa upo, wala naman tayong magawa dito sa bahay. Kaya ayan, nagdadaldal na naman ako dito, 'di ba? Nakakainip din at nakakatawag dito, nakakapanghina pag lagi ka pag lagi kang nagpapahinga. Pag lagi ka nagpapahinga, nakapanghina, imbis na lumakas ka ay nanghihina ka pa. Bakit kaya ganun, no?
Pag umuulan katulad nito, trip ko talaga na binubuksan yung bintana. Pero pag umaanggi na siya, eh, hindi na pwede kasi tatamaan na itong ating TV. Ayan, ang kauna-unahan kong TV na malaki. Meron naman siyang canopy mga kapanalig, kaso nga lang nagkakatulo doon, no? Dito sa gilid. Ayan, meron siyang tulo. Kaya dito rumirekta yung tubig, pumapasok na dito sa loob. Ang sarap kasi ano eh, pag pumapasok dito yung ano ng ulan, yung tawag ito yung lamig mga kapanalig o tsaka yung amoy ng ulan. Ang sarap sa pakiramdam para sa akin nun. Kaya binubuksan ko yung bintana na yan. Para hindi na rin tayo mag-electric pan, hindi na tayo mag-aircon. Kumbaga, nakakatipid na rin tayo sa kuryente. Diba? Nakakatulong na rin to kahit pa paano para bumaba yung mga binabayaran natin sa elektrisidad. Yun oh, narinig nyo? Kumukulog pa. Nabasa ko kanina sa sa Facebook na paalis na rin naman 'yan. Sakto ngayon sinabi ng mga Friday bukas na baka maganda na nga yung panahon. So kahit medyo hindi pa okay yung ating pakiramdam, ay, teka hindi pala. Dahil Saturday, Sunday walang pasok si Budang. So napapaisip na naman ako kung babalik na ako ng Kalaka ng Saturday or Sunday pag naging okay na kasi walang pasok si Budang eh. Baka Monday na naman. Hindi natin alam. Basta kahit nandito lang, mga kapanalig, nagkukwento-kwento lang ako, updated lang kayo sa mga nangyayari sa buhay ko at kung ano yung mga ginagawa ko dito, eh masaya na ako dun. Mas lalo akong napapaisip kasi mga kapanalig pag wala akong ginagawa o hindi ako nagbablog. No? Nakahiga nga lang ako dito pero yung utak ko hindi matahimik, hindi siya mapakali. Kasi syempre gusto pa rin na mag-vlog, pumunta kung saan. Syempre nasanay na tayo ng halos araw-araw na meron tayong ginagawa, meron tayong pinagkakaabalahan. Eh pagkatulad na ganito na i-stuck tayo sa bahay, naku po, sobrang hirap mga kapanalig. Kalaban mo yung yung okay, pahinga, masarap to. Pero anong mangyayari pag lagi ka nagpapahinga? Para sobra-sobra ka na sa pahinga, anong mangyayari? 'Di ba? Iniisip mo rin 'yon, yung mga ganung bagay. Hindi naman sa mga kapanalig, madalas tuwing uuwi ako dito sa Nabotas, nagkakaroon ako ng problema. Hindi ko naman sinasabing parang pangit naman kung uuwi ako dito, parang sinasabi kong ayoko na dito syempre. Napansin ko lang na pag umuwi ako dito, nagkakaroon ako ng gout, ganyan. Tapos katulad nito nagkakapigisa ako. Dahil siguro pag nandito nga ako, hindi nagiging active yung katawan ko sa mga bagay na nakasanayan pag nandun ako sa Batangas. Kasi sa Batangas, pag doon, akit ka pa lang doon sa may kubo, talagang parang na-exercise na yung katawan mo, na pinagpapawisan ka na. Kasi pag nandito, yan nga lang, nakahiga lang, nanonood ng TV, so wala tayong ginagawa. Siguro, hindi tayo na-exercise. Ganun siguro yung nangyayari. Kaya pag nandito tayo na matagal, nakakaramdam tayo ng mga sakit-sakit sa katawan. Yan, katulad nga ng pag nakakagout ako. Ngayon pigsa naman. 'Di ba? Ang hirap ng Ganun siguro yung dahilan. No? Pero syempre masaya kasi nandito nga si Budang at nauuwi ako. Pag nandito nakikita ko rin yung mga kaibigan ko. Kagabi pinilit ko maligo mga kapanalig kasi pag hindi pa ako naligo noon, 2 araw na akong mabaho. Kaya pinilit ko maligo kahit nahihirapan ako. So nabawasan naman yung nararamdaman kong parang pagkabagot. Kasi kailangan talaga maliligo mga kapanalig kasi pag mainit yung pakiramdam natin, parang lalo tayong nanghihina din. No? Kaya araw-araw maligo payo ko sa inyo. Mahirap yung nasasanay tayong hindi naliligo. Kasi ilang araw na rin naman umuulan, hindi naiinitan, hindi pinagpapawisan. Kaya talagang feeling mo okay pa din kahit di ka maligo. O sige, wag na maligo, basta mag-toothbrush na lang para fresh pa din mga kapanalig kahit may kausap kayo. Basta mag-toothbrush kayo kahit di maligo. Punas-punas na lang, ganun. Tapos toothbrush pag malamig. Mahirap kasi pag hindi naman kayo nag-toothbrush, baka hindi nyo napapansin, iba na pala yung amoy pag meron kayong kausap, di ba? Minsan kasi may mga nakakausap tayo na nahihiya lang magsabi sa atin pag medyo iba na yung amoy ng bibig natin mga kapanalig. Kunyari medyo bad breath na tayo. Hindi nila tayo makompronta o hindi nila masabi sa atin ng diretso kasi nga nahihiya sila na baka ma-open tayo o masaktan tayo. Kaya dapat sa atin pa lang alam na natin sa sarili natin kung paano natin aalagaan yung mga ngipin natin, 'di ba?
Ganon din sa ano, mag-deodorant, ganyan. Dapat alam niyo sa sarili niya, aware kayo para pag may mga kaharap kayo ibang tao, hindi naman nakakahiya, 'di ba? Maglagay kayo ng dio, ganyan, mag-toothbrush, kung kailangan magpabango. Sa ibang bansa kasi ewan ko, parang hindi nila yung mga ganun, pero tayo mga Pilipino, halos lahat naman tayo malilinis, mga kapanalig. Ilang beses nga tayo maligo sa isang araw, 'di ba? Minsan 2, meron pa nga diyan 3, 'di ba? Ayun yung sinasabi ko, tumutulo na sa mismong malapit, kaya umaanggi, masisira ang TV. Hindi na pwede yan. Isara. Kaka-Facebook ko, may nabasa na naman ako. Posibleng mabuo ang isang bagyo sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ano na mangyayari sa Bermans? Puro bagyo na lang. Wala nang magagawa. Ay! My goodness! Paano ba yan? Naisipan ko na mag-live muna, mga kapanalig. Live muna tayo. Lakas pa rin ang ulan. Kukuha lang ako dito ng cellphone holder. Hiram lang tayo. Parang nawala yung cellphone. Ang dilim ah. Wow. Yan. Para meron tayong pang tawag dito, pang suporta sa cellphone. Dilim, pasensya na kayo. Mamaya na natin tuloy itong vlog kasi magla-live muna ako. Update muna. Lakas pa rin ang ulan. Woohoo! Alright, tapos na tayo mag-live, mga kapanalig. At ayun, nag-live ako kasi yung t-shirt ko tatatlo na lang. Sa live lang talaga ako nakakabenta talaga ng mabilis eh. Pag hindi ako nag-live, yung benta natin ng t-shirt medyo mabagal ang takbo at proseso ng pagbili. Pero ngayon dahil nag-live tayo, gusto ko lang pasalamat ulit kay Ma'am Mompan. Pasensya na kayo, nakadapa ako ngayon kasi nga may nararamdaman tayo sa ating puwet. Ay, maraming salamat kay Ma'am Mompan kasi binili niya na tong 3 t-shirt, itong black. Kaya ayun, natapos na rin yung live natin. Maraming salamat talaga. At magkakaroon na tayo ng mga bagong design sa mga susunod na panahon. Hintayin nyo lang po iyan. At maraming salamat din sa mga nakakasama ko sa live kanina na shoutout ko. Mag-ingat po tayo sa bagyo. At mukhang okay naman kayo, yung mga nagko-comment dyan, nakapag-comment pa naman kayo sa live ko. It means okay pa yung situation nyo. Kaya ayun, God bless po sa ating lahat. At mag-ingat tayo. Di pa tapos ang vlog. Nga pala tayo, nagpasabay tayo ng koyo kay Papa. Koyo. Apa? Nabasa. 3. Sige, salamat pa. Bali, 3 piraso. Sige po, salamat. 3 pirasong koyo yung binili sa atin ni Papa. Yung kagabi, si Budang yung nagkabit. Ngayon, sariling sikap ko na to. Tinuruan ako ni Budang kanina sabi niya, guguntingin ko raw yung gitna, tapos pag nagkabutas, ibubuka mo siyang ganon, tapos papainitan mo ng lighter tsaka may tatapal. So tignan natin kung magagawa ko siya ng sarilinan. Nakakaya naman kay Papa pag siya yung pinakabit natin. Pag, 'di ba? Sabagay, pares naman kami lalaki kaso lang nakakahiya. Kaya ako na lang. Sundin na lang natin yung sinabi ni Budang. Pero hindi ko na sa inyo ipapakita ha. Baka mamaya mayari tayo sa YouTube eh. Ito yung yung koyo. Sabi nila, ito raw yung isa sa magaling para huminog yung mismong pigsa. Bahala na, tingnan natin kung totoo. Pero sabi dun sa live kanina, gumamela. So, saan naman tayo hahanap ng gumamela sa gitna ng bagyuhan na to? Alis-alis ba tayo? Itong koyo, titignan natin kung totoo. Tapos, pag totoo, sasabihin ko sa inyo. Para kung magkakapigsaman kayo, ito na yung ilalagay nyo. Kaso kagabi, parang sabi ko nga sa inyo, iba yung pakiramdam kasi nga first time Syempre masakit yung pigsa pagka lapat ng mainit-init na koyo, mahapdi na makati na masarap na masakit na ewan, ganun yung pakiramdam, mga kapanalig. At ngayon sigurado mararamdaman ko na naman ngayon yan dahil pangalawang beses pa lang natin gagawin to, ang maglagay ng koyo sa alam nyo na. So, ibibideo ko siya pero hindi ko ipapakita sa inyo yung mismong area kung saan. Uy, nagluto si Papa ng tilapia. Yun, lalaki Kuha lang tayo ng gunting. Sundin lang natin yung instruction ni Budang. Basura. Nandiyan na pala yung basura.
Webes nga pala ngayon. Wala na ba iba? Ito, may mga basura pa dito. Lagay na natin. Yay! Ano pa? Basura day. Pag narinig mo yan ang kumanta ng sasakyan mo ko, ako ang sasakyan ng basura mo. Eto na ako, ilabas mo na ang basura mo. Ibig sabihin, nandiyan na yung basura, mga kapanalig. Diba? Ang talino nung gumawa ng kanta na yan eh. Eto na nga. Sabi ni Budang, gugupitin daw. Dali ah. Basa yung kamay ko eh. Gugupitin yung gitna. So pag nagupit yung gitna, tsaka mo siya ibubuka. Okay. Ganun ba yun? Gugupitin yung gitna. Ayan, ginupit ko yung gitna ah. O yun. Tapos pag binuka mo raw, dapat merong butas ka makikita. Ganun. Grabe, lakas ng ulan. Ayun. That may butas. Tapos, so paano? Ay, naku, hirap na magkaroon ng pigsa tapos sariling ano mo lang. Tawag dun? Sariling sikap. Eto na. Yan. Papainitan daw eh. Tapos ayun. Hindi ko lang alam kung doon sa mismong kung ano yung atawag, kung lumitaw yung pinaka mismong butas dyan, yung pinaka mata, bahala na, mahalaga dumikit. Natawa si Budang, pinasa ko yung video no? Pagdikit ko ng koyo. Sabi niya, ba't ganyan? Dapat talaga nakalitaw yung mismo ano niya, yung mata. Di ako marunong. Kakainis. Paano ba? Dapat siguro palalakihin. Ikakalat siguro. Saglit nga, saglit. Hindi ko kasi. Gulo. Break na ni Budang, tawagan natin. Kaya pala chat ka ng chat break time mo na umorder siya ng food eh. Ganyan niya pag mayroon ako nararamdaman, order ng food. Kaya pataba naman ako ng pataba. Hindi na sagot. Para tapos na. Late na kasi sinabi na break time na siya. Mabilis lang siguro. Dangbu! Lunch time na mga kapanalig. Kain na tayo. Nagluto si Papa Angel ng tilapia at talong. Sausaw natin sa suka. Yun. Kaon. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang ulan. Pagkatas natin kumain, syempre, dessert ba itong biko? Dessert? Parang hindi, no, merienda to, di ba? Pinagsabay ko na. Merienda tsaka lunch. Matatawag pa rin dessert to kasi merong matamis sa taas eh. May langka. Oh my goodness, wala pa rin pagbabago ang panahon. Nakatulog na ako't lahat pagkatapos ko kumain mga kapanalig. Tapos pagising ko, ganyan pa rin, maulan. No, na-realize ko lang talaga ngayon, hindi lang pala ngayon, noon pa, na dapat talaga alagaan natin yung mga yung mga puno, yung mga bundok. Huwag natin sisirain, huwag natin uhukayin, huwag nating yung papatagin kasi yung bundok talagang ginawa yan para talaga sa pag ng tubig, yung mga puno, 'di ba? Pagpigil sa ulan. Yan, hindi naman pagpigil sa sa pagpigil sa baha, no? Siyempre pagbuhos ng ulan, ayan ang mga pumipigil yung ugat na yan. Kaya kung mababalitaan natin sa ibang lugar nagbabahaan. Kasi merong mga may mga bundok na pinapatag, may mga bundok na sinisira.
Kaya ayan ang nagiging resulta mga kapanalig pag hindi natin inaalagaan ng kalikasan. Siyempre pag yan ay gumante, talagang matindi mga kapanalig, no? Madaming mapipinsala, madaming maapektuhan. Kaya ayan na nga, dahil nga dumadating yung mga malalakas na bagyo at ulan, nararamdaman na ng mga nakapaligid kung saan man yan ng mga lugar kung saan sinisira nila yung mga bundok, di ba? Ayoko na magbanggit, pero ayan na, nababalitaan na natin na may mga binahanang lugar. Parang nagka-crave ako ngayon sa chichirya. Dalawang tindahan dito sa amin mga kapanalig, magkadikit pa yon. Kaso nga lang, sabay din yung nagsasara at sabay din nagbubukas. Pag sarado yung isa, sarado din yung isa. So wala tayong mabilan. Kung bibili tayo, lalayo pa tayo ng konti at pag motor pa, para makabili tayo sa ibang tindahan. Makakaano ka ba niyan? Oh. Dito na lang ako sa bahay kaysa lumabas-labas pa ako. Ayoko mabasa, baka dumami ako eh. Alright, nakatapos na naman tayo ng isang vlog ng ganun-ganun lang mga kapanalig, no, na puro daldalan lang. Nakarating na naman kayo dito sa dulo ng aking video mga kapanalig. Tanong ko lang, bakit ang tiyagaan nyo, no, nakarating kayo dito sa dulo ng video na to, kahit dito lang umiikot yung mga vlog natin na kung ano-ano lang mga pinagsasabi ko at kinikwento ko sa inyo. Maraming salamat talaga, at hintayin nyo pa kung ano po yung magiging vlog ko dito. Maraming salamat po. Magkita-kita na tayo sa next update. Maraming salamat talaga. Ilang beses ko nang binabanggit yan, pero yan, napaka-solid nyo. So hanggang dito na lang mga kapanalig. I love you all. Lagi tayo lahat mag-iingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.